makapagbigay ng kanyang mensahe. And praise God, kinikilala ko po ang lahat ng ito na galing sa Diyos. Wala, hindi ko dahil magaling ako, hindi ko yan. Dahil kung sa galing, masasabi ko po, wala ko kanyan. Biyaya naman po ng Diyos kung bakit ako po ay nakakatayo sa inyong harapan. Dahil kung hindi ko dahil sa biyaya at kakayahan na ibinibigay ng Diyos, ang katotohanan po nito, wala po akong kakayahan na tumayo at magsalita sa inyong harapan. Amen? So, purihin po ang Diyos. Nasa December na po tayo, malapit na po natin ibaba ang ating pong panibagong banner verse. So, last year, growing through tayo. So, alam niyo po, nung binubulay ko po yung growing through na yun, bakit kaya yun ang sakto, January 1 po natin na-release yung ating pong tema po na yun, dahil ang sinundan po natin yun ay yung sa Mindoro, growing truth. Lord, bakit growing truth? Bakit gusto mo mag-growing truth? Alam niyo po ano nakita ko dito? Kasi lilipat na kayo ng church. Mas mapapalayo kayo. Nagulat ko yung sino eh. Akala nyo lilipat na kayo. Hallelujah. Narinig ko rin, lilipat eh. Hindi kasi siya updated. Amen? Bakit growing truth? Di ba? So, na-observahan po ba natin yun? Kasi mas napalayo po tayo. At yung nalipatan po natin church na ibigay po sa atin ng Diyos, alam niyo po kung ano, mahirap pong mapuntahan basta-basta. Walang dumadaan na biyahe. Di ba? So dito po natin makikita kaya grow in truth dahil gusto ng Lord, mag-grow tayo sa katotohanan, lumago tayo sa ating pananampalataya. Dahil pag tayo lumago sa katotohanan at sa pananampalataya, gaano man kalayo yung church yan, gaano man kahirap puntahan yan, walang lang para sa Panginoon. Grow in truth. Yan ang katotohanan ng grow in truth. At mga kapatid, tayo mismo sa sarili natin, makikita ba natin na grow in truth ba ako? This 2023, nangyari ba sa akin kung grow in truth na to? O baka mamaya, mas bumagsak pa ang aking spiritual? Kasi kaunting, ang hirap na mapunta sa church kasi tayo, wala kami service ngayong pastor. Hindi po kami makakapunta. Napaka-liit na dahilan. Di ba? Napakaliit na dahilan po. Yung sabihin po natin, wala kami service pastor kaya hindi po kami makaka-attend ngayon. So napakaliit na dahilan po. Tignan po natin to as a Christian. Kung ganyan lamang po ang basihan natin, para tayo po ay hindi makadalo sa mga pagtitipon na itinalaga ng Diyos sa ating simbahan, baka lagi tayong alisan ang service ng kaaway ni Lord. Oy, alam ko na, ang kahinaan nyo ngayon. Next Sunday, wala ulit kayong service. Di ba? Kasi hindi nakikita ang ating pag-step up. Pero kung walang service, bakit? Kaya ko mapunta, lapit na yun ang doctor. Pwede naman ako magsakripisyo, pwede naman ako umagpila. Diba? Grow in truth. Kaya dito natin maobserbahan kasi nandito na po tayo ngayon at patapos na po ang ating grow in truth na to. Kaya dito natin titignan, nag-grow in truth ba ako? This 2023? Nagawa ko ba yung talaga ako ay lumago? Lumago ako sa katotohanan dahil sa paglago ko sa katotohanan ngayon, yung pananampalataya ko o yung pamumuhay ko bilang Kristiyano ay lumago din. Di ba? So, yun po ang dapat natin obserbahan. Meron po tayong 5 weeks para mangyari sa atin yung grow in truth na. Na kung hindi man natin nagawa, kung hindi man nangyari sa buhay natin, may 5 weeks pa po tayo. Ito ang simula. May 5 weeks pa po tayo ngayong December para mag-grow in truth. Nasa tinuturoan po tayo ng Lord. Alam niyo po yung mga nagiging tema po natin kada taon, hindi lamang po yan naging tema na basta lang naisipan ng pastor, yan po pinanalangin din po natin. At yun po ang binigay sa atin, grow in truth. Dahil kung mapapansin niyo po, lumipat po tayo dito sa church saktong January 1. Dahil saktong January 1 po tayo, mismong bagong taon, mismong salubong po natin ng taong 2023, lumipat po ang ating church dito sa Dangkol. At doon po na-release yung grow in truth. Amen. January 1 po yan, ha? Di ba? Sakto. Ngayon po, December 31 po natin i-release ang ating pong banner verse. Ang magiging tema naman po natin sa buong taon. December 31, dahil para pagpasok po ng January 1, hawak na po natin ito. Diba? So, purihin ng Diyos. Now, sino po ang nakapunta ng Jesus Reign? Amen.
Ano pong experience? Mga first time na pumunta sa Jesus Range. First time. Kabataan, sino first time na pumunta? Sino kayo may kasunod first time? Lahat kayo dati na? Benjamin, si Sujan, first time, no? So, next year, malapit na. Sama ka. Pero so, napakagandang experience po. So, although ngayon po, medyo mapapansin niyo po, hindi katulad ng mga nakaraang taon, ng mga nakaraang Jesus Ring. Ngayon po, medyo limitado po ang naging yung kantahan. Naging limitado po, alam po kung bakit. Dahil yung kanto ngayon, yung People Center po, dahil private na po siya ngayon, limitado lang po ang oras. Ang naging oras lang po na ibinigay sa arkila po sa People Center ay 4 to 7. So yun lang po, 4:30 to 7 po yata. Kaya hindi po tayo pwedeng lumampas na 7 dahil panibagong bayad na po yun. Hindi po katulad ng mga nakaraan, medyo nagiging, kumbaga, kahit lumampas po tayo, pwede dahil public pa siya nun di ba? So public pa po siya nun ngayon po, private na po kasi kaya medyo bawat isang minuto na ilalampas po niya o 10 minuto, nagkakaroon na po ngayon ng dagdag na bayad. At hindi po ganun kaliit lang ang babayaran. Amen, so medyo malaki po. So kung kayo mapapansin niyo po, medyo naging limitado, kaya nabibig yung mga kabataan natin eh. Kalahati na lang ng kantang One Way Jesus nung bumaba kasi sila eh, kaya bitin na bitin talaga sila. Amen? Sabi ko ba yung mga kabataan? Kaya pala nitong mag-worship ng ganun kay Lord, pag sa church, mga hiyang-hiya. Di ba? Pag sa church ka, mga hiyang-hiya. Kaya talagang yung video sinave ko eh. Sabi nito ako na, hindi ko nakita sa church na nakakapag-worship ng ganito yan yung isa. Kasi talagang kung sila dun eh. Bigay na bigay sila dun eh. Lalo nung bumaba sila. Kala nyo ha, may video kayo doon nung bumaba kayo. Kaya kita namin kung paano kayo talagang todo bigay ng pag-worship, no? So, yung presensya ng Diyos at yung doon at dito, parehas po yun. Kaya hindi tayo dapat, ay di kasi sa church kasi, kulang kasi sa instrument. Ay hindi ganun. Parehas lang ang presensya ng Diyos na ating pong nararanasan, no? Diba yung pinagkakalagihan po ng Diyos. Amen. So, tignan po natin. Dito ko po muna gustong simulan sa ating introduction. Medyo maikli lang po ang ating topic ngayon. Kaya ito ang gusto ko lang na mabigyang pansin po natin. Pastor, bakit ba tayo kailangan dumating ng Jesus Ring? Bakit ba mahalaga yun? Mahalaga ba talaga sa atin bilang Kristiyano? Alam niyo po, napakahalaga po ng pakikiisa po natin dyan. So ito po, bigyan ko lang po naman para sa mga susunod po, magkaroon din po tayo ng kaisipan na, uy, mahalaga pa tayo. Pag Jesus Ring next year, Pastor, ano, kasama na ako. So ganun po yun. Alam niyo po kung bakit. Napakahalaga po nito. Kasi tignan niyo po, papansinin po natin, ang pag-celebrate po ng Jesus Ring ay buong Pilipinas. Hindi lang po dito sa buong Bataan yan. Buong Pilipinas po yan. Kung hindi nga po ako nagkakamali, all over the world po yata yun eh. Yan po ang pagkakalatag sa amin nung after po ng Jesus Race, nung dito kami sa CDC, nagkaroon po ng victory party. So nakasama po tayo doon sa victory party na yun. At the same time, medyo nilatag na po kung ano yun sa Jesus Race. Dahil ngayon pa lang ay pinaghandaan na po yung para sa next year. Ang preacher si Pastor Perry. So bakit ba mahalaga ang Jesus Race? Tignan niyo po mga kapatid, itong dapat natin makita. Dito po sa buong Bataan, napakaraming denomination. Napakaraming denomination. Di ba? Iba't ibang pangalan po ng churches. Iba't ibang pastor na kilala. Di ba? At pag magmi-ministeryo po ang bawat denomination na yan, syempre hindi pwedeng hindi natin, although si Jesus ang sentro, hindi pwedeng hindi may papakilala ang church. Syempre tayo, magsusolving tayo, hindi naman natin pwede sabihin na, sige po, magsusolving po kami, tapos attend po kayo sa ganung church. Hindi, kundi gusto natin, maisama natin sila sa church natin. Di ba? So alam niyo po, ang Jesus Race, pag sinabi kasing Jesus Race, ganito po yan. Ito po ay isang araw na ang lahat ng mananampalataya, dito na po tayo sa Bataan, sa buong Bataan,
simula dinalupihan hanggang Maribeles hanggang Murong, yung buong Bataan po na yan, ay nagkakaisa, nagkakatipon, walang ibang itataas na denomination. Hindi po magtataas ng denomination yan. Hindi magtataas na kung sinong pastor. Ang itataas lamang po dyan ay walang iba, kundi ang ating Panginoon. Kaya nga Jesus reigns eh. Yung isang araw na yun ay magsasama-sama magkakatipon ang body of Christ. Pag sinabing body of Christ, lahat ng mga mananampalataya all over the world o dito sa buong Bataan ay magkakatipon sa isang lugar, magkakaisa upang itaas ang pangalan ni Yesu Cristo. At kapatid, kung sinasabi mo na ikaw ay kabilang sa body of Christ, dapat lamang na tayo talaga ay nakikisa. Dito sa sinasabing Jesus reigns, pagtitipon, magsasama-sama, pagkakaisa ng mga mananampalataya. So yun po yan, alam niyo po, medyo nakakalungkot po ang Jesus reigns ngayong taon na to dahil talaga kakaunti po ang naging participant. Although pinagtagumpay ni Lord dahil gawain niya po yan. Pero nakakalungkot po, kakaunti po ang naging participant. Nadadaig po tayo ng tuwing po kahapon dito sa mga matandaming tao. Mas marami sa Jesus reigns. Naitaas ba si Jesus? Di ba? So dyan sabihin, mga mananampalataya tayo. Ako tunay na kay Kristo ko. Tunay akong mananampalataya. Pero pagdating sa ganito, bakit po nadadaig tayo ng mga hindi tunay na mananampalataya? Di ba? So dito po natin titignan. Dapat, ito po ang isang naging goal. Naging goal po nung naging pag-meeting po namin. Una, itataas dyan si Jesus. Pangalawa, ano ba ang layunin nito? Maipakita natin sa buong Bataan kung paano nagkakaisa ang body of Christ. Makita ng buong Bataan, wait, ito pala yung lahat ng mananampalataya. Ang dami pala ng mga mananampalataya. Ay, hindi nakita. Uy, kakaunti lang pala, mas marami kami dyan. Ay, di ba? So, ganun po, hindi para ipakita lamang yung bilang, kundi makita na ang body of Christ, kapag ka ganitong si Jesus ang itataas, talagang nagkakaisa kasi si Jesus. Di ba? So yun po ang pinaka-talagang layunin ng Jesus reigns. At isama po natin sa prayer natin dahil alam ko po, naipasa na po ito. Hindi pa lang po aprobado na ang Jesus reigns, ito po ay ipinasa po nila na maging talagang holiday. Hindi yung nakikisabay lamang po tayo sa birthday ng Bonifacio. Ay, di ba? Birthday ba ni Bonifacio yun? Bonifacio Day? Buti pa nga yung Bonifacio Day. Rizal Day, may mga holiday sila eh. Pero yung Jesus wala. Ay, di ba? Tama naman. So, yun po kasama natin sa prayer. Pero pinasa na po yan. Na hindi po talaga makikisabay na lang tayo sa Bonifacio Day. Kundi magkakaroon ng mismong araw na kung saan yun ang tatalaga na yun ang araw ng Jesus reigns. Na tayo po ay magkakaroon ng ganyang pagtitipon bilang body of Christ. So, sama po natin sa prayer yan, mga kapatid. Diba, yung ngayong December nga, yung mayroong holiday, ano yun? Immaculada. Hindi nga natin, December 1 na, meron na eh, yung Katmil, holiday na rin daw eh. Yung paghihiwalay ng Katmil. Ha? Magkahiwalay na eh, holiday na rin daw yun. Diba, so Immaculada, saka yung sa Muslim, diba, holiday yun. Updated kayo, ako hindi ako updated dyan eh. Updated dyan. Kaya ako lang nalaman dahil kay Pastora Julie. Pero hindi ko talaga alam yan. Hallelujah. Amen. So dito po tayo. Sino po sa... Sige po, simulan po natin ang ating pag-aaral. Sigurado po sa inyo na ito ay kailangan gawin kaya na ba natin yung introduction. Kaya slide. Amen. Ito po ang ating pag-aaralan ngayon. Build a godly perspective. Para kanino kaya ito? Para kanino kaya itong pag-aaral na ito? Ito ba ay para sa unbelievers? Di ba? Build a godly perspective. Title pa lang makikita natin na hindi pang unbelievers siya. Di ba? Para sa mga mananampalataya niya.
na kailangan na lang nila ay mas patatagin, mas palawigin ang pagkakaroon nila ng makadiyos na pananaw. But build a godly perspective. So dito po natin, samahan niyo po ako sa aklat ng Colosas. Ang kabanata po ay sa 3, ang talata po, simulan natin sa talatang 1 hanggang sa talatang 4. Kay slide. Sige, sundan na lang diyan yung pantalon. Tapos lipat na lang. Sabi po dito sa verse 1, yang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Verse 2, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Verse 3, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Verse 4, si Kristo ang inyong buhay at kapag siya ay nahayag na, mahahayag din kayo kasama niya at makakahati sa kaniyang kaluwalhatian. Hallelujah, Lord. Pinagpala mo po ang iyong mga salita. Ito po ay buhay, Panginoon, at magiging kagamit-gamit sa aming pamumuhay dito sa mundo ito. Salamat po, Panginoon. Samahan mo po ang pag-aaral nito, Panginoon. Wala po ibang maitaas maparangalan, Panginoon, kundi ikaw lamang, Panginoon Susi. Tago mo lamang po ako sa iyong likuran, Panginoon. Samahan mo po ako, Panginoon, sa paghahayag ng iyong mensahe. Bantayan mo po ang aking labi, Panginoon, upang ang lumabas lamang sa aking labi ay mga salitang mula lamang sa iyo, Panginoon. Muli, Lord, binabalik po sa iyo pinakamas na papuri, pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So sabi dito sa ating pag-aaral, build a godly perspective. Di ba yung pananaw? Bilang Kristiyano, ano ba yung pananaw natin ngayon? Saan ba nakatuon ang ating mga pananaw? Di ba yung point of view natin? Di ba? So bilang mga Kristiyano, saan ba? Alam niyo po, Colossians chapter 3 explain true Christianity behavior. Kapag binasa po natin ang Colossians, ang buong Colossians chapter 3, mga kapatid, ini-explain po dito at tinuturo po dito ni Apostol Pablo kung ano ang dapat na behavior o pag-uugali ng isang mananampalataya. Amen? Nakuha po natin? So kapag binasa po natin, ang buong chapter 3 ng Colossians, so yan po yun. Makikita dito, sabi dito, kaya't patay na ninyo ang inyong mga pagnanasang makalaman, makamundo, pakikiapid, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdaming masarap pagnanasa. At kung babasahin pa po natin siya pababa, makikita po natin dyan na ang itinuturo po sa atin dito, o ang gustong ipaunawa sa atin dito ng author, ay kung paano o kung ano ang dapat o tunay na pag-uugali ng isang mananampalataya. Now, true behavior of a true Christian, ito ang dapat natin makita, are much focused on the eternal things than temporality. So, ganun po pala dapat ang behavior ng isang tunay na mananampalataya. Di ba? Ng isang tunay naman, totoong mananampalataya, sabi dito, true behavior of a true Christian are much focused on the eternal things than temporary things. So itinuturo po sa atin ngayon na tayo bilang isang mananampalataya dapat higit daw po at higit na mas pinapahalagahan po natin ang mga eternal things, heavenly things. Yung po itinutukoy dyan, heavenly things than temporary things or worldly things. Yung mga bagay dito sa mundo. Ibig sabihin, dapat mas pinapahalagahan natin ang spiritual, di ba? Spiritual aspect than physical aspect. Hindi sinabing baliwalain natin ang mga bagay dito sa mundo. Pero ang naisituro ko sa atin ng Colossians o ng ating pong pag-aaral sa umagang ito, bilang Kristiyano, dapat alam natin ang mas mahalaga. Kung anong aspeto ba ng buhay ang dapat mas pinapahalagahan natin at kung anong aspeto ng buhay ang dapat na pumapangalwalahan. Di ba? Kasi ang isang mananampalataya ay tayo po ay spiritual being na. Hindi na po tayo mga pangmundo lamang.
kung tayo po ay na kay Kristo, mga kapatid, binago na po ng Diyos ang ating kalalagayan. At tayo bilang mga mananampalataya, sabi ko dito, mas higit dapat. Sabi dito, hindi suggestion lang to eh. Hindi to suggestion na dapat ganito lang, kundi mas higit dapat natin. Ibig sabihin, itinuturo o iniuutos sa atin na mas higit na pahalagahan ang spiritual aspect kumpara dito sa mga physical aspect lamang. Amen. Mas mahalaga yun. Bakit? Dahil ang spiritual aspect yan po ay pang walang hanggan. Ang physical aspect o yung mga pandito lamang, worldly things, yan po ay lumilipas. Now, kapatid, kung titignan po natin at susuriin natin mabuti, sa tingin ba natin, masasayang ba kapag pinahalagahan po natin ang spiritual na aspeto ng ating buhay as a dito? Masasayang ba? Di ba hindi? Kasi ito ay eternal. Pang walang hanggan. Pero ito ang dapat natin makita. Hindi sinasabing baliwalay. Ito ha, take note ha. Baka kasi isipin natin, bakit hindi ba natin dapat pahalagahan? No! Ang sinabi dito, mas higit dapat nating pahalagahan. Meron tayong mas higit na dapat pahalagahan. Yung isa, hindi sinabing baliwalay natin, pero wag dapat hihigit doon sa mas mahalaga. At yun ay ang eternal things, di ba? So tingnan niyo po, mga kapatid, kung ang spiritual aspect ay eternal o pang walang hanggan, tayo bilang mananampalataya, binigyan po tayo ng karunungan upang ito ay ating unawain. Ibig sabihin, dahil ito ay eternal, hindi masasayang to. Kahit pahalagahan ko ng pahalagahan to, hindi masasayang to. Kaya nga sabi ng Bible sa Mateo, di ba? Mag-impok kayo ng kayamanan saan? Sa langit. Bakit daw? Kasi doon walang magnanakaw, walang naninira, hindi lilipas, hindi mawawala. Amen. Masasayang ba? Hindi. Ngayon ang sabi doon, bakit daw hindi tayo dapat mag-impok ng kayamanan? Hindi sinasabing hindi tayo mag-impok para sa future natin. Kundi itong pinapakita, lagi natin inuulit ko ha, na huwag natin mas higit na papahalagahan ang mga bagay dito sa mundo kumpara sa mga bagay na panlangit. Yun lang ang gusto kong ituro sa atin. Hindi sinabing baliwalain natin ang mga bagay dito sa mundo. May mga pangangailangan tayo dito sa mundo. Hindi sinabing baliwalain natin yan. Kundi ang sinasabi lamang dito, meron tayong higit na dapat pahalagahan. Di ba? At ang sabi, bakit daw hindi tayo dapat mag-impok ng kayamanan dito sa mundo? Dahil dito, may nagnanakaw, may sumisira, at pwedeng maglaho. Amen. So kung titignan natin bilang isang mananampalataya, palalawakin po natin ang ating pananaw o yung point of view natin. O ano, Pastor? Pagka ako nag-impok ng kayamanan sa langit, pag pinahalagahan po mga bagay ng panlangit, wala talagang masasayang. Kasi yan ay nasa langit at hindi mawawala yan. Mananatili yan doon. Pero yung mga bagay pala dito sa mundo, pwedeng mawala. Di ba? Ito ang dapat natin makita. Ang pagpapagal na gagawin mo para sa Panginoon upang mag-impok na kayamanan sa langit, hindi masasayang. Pero ang pagpapagal na gagawin dito sa mundo, pwede pong masayang yan. Di ba? Katulad nung naging example ni Brother Jeremy, para po sa nung naging midweek, kailan po yun? 2 weeks ago. 2 weeks ago. Yung isang mayaman, di ba? Isang businessman sa kanila. Mayaman, pero sa isang iglap lamang, nawala ang lahat ng kanyang kayamanan, lahat ng kanyang pinagpagalan, nawala. Dito natin makikita na ang mga bagay dito sa mundo dahil ng temporary things lamang, wala tayong kasiguraduhan kung ito ba ay mananatili talaga sa atin. Di ba? Pero ang kasiguraduhan natin, yung eternal things, mananatili yan, hindi mawawala yan. Amen? So yung po tinuturo sa atin ngayon, na bakit daw kailangan yung ganon? Na masigit dapat pahalagahan natin bilang isang mananampalataya ang spiritual aspect natin kaysa sa physical aspect natin o yung mga bagay dito sa mundo. Bakit daw? Because we receive new life through Christ. Amen? Amen? Kasi ang buhay natin ngayon ay bago na. Tumanggap na tayo ng isang bagong buhay dahil sa kay Kristo. Ibig sabihin, yung bagay o yung buhay natin noon
na much focus dito sa mga bagay dito sa mundo. When we receive Jesus Christ, our Lord and Savior, mga kapatid, at nung tayo ay binigyan niya ng isang bagong buhay, ang mindset natin ngayon, ang pananaw natin ngayon, ay nandun na sa mga bagay na kung saan kinaroroonan ni Kristo. Nasaan si Kristo? Nandito ba siya sa lupa? Wala. Ang sabi si Kristo ay nandun sa kanan ng Diyos. Na kung saan dapat ang ating pong mga pananaw, ang ating pag-iisip, ang ating atensyon ay naroon langit. Amen? So gusto ko na makita natin ngayon na tayo po, we have to set our mind kung nasaan si Kristo. Na mas pahalagahan po natin ang lugar o ang mga bagay na kung nasaan naroon ang ating Panginoong Jesucristo. Tignan po, sabi dito, set minds on heavenly things. What does it mean? Anong ibig sabihin nito? Sabi dito na ituon ninyo ang inyong pag-iisip. Sabi dito sa verse 1, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit. Set minds on heavenly things. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po nito, dapat tayo bilang mga mananampalataya, magsumikap tayong unahin. Take note, sa bawat araw. Unahin sa bawat araw ang mga bagay na panlangit. Hindi every Sunday lang. Hindi every midweek lang. Sa bawat araw. Sa bawat araw, dapat ang atensyon o ang focus ng ating isipan ay nandoon sa kung nasaan naroon ang ating Panginoong Jesucristo. Think about heavenly things. Sabi dito is to look at life from God's perspective and to seek what He desires. So yun po pala yun. Yung sinabi dito na isipin natin ang mga bagay na panlangit. Ang ibig sabihin pala nito, tignan natin kung ano yung mga pananaw ng Diyos, yung kalooban ng Diyos, kung ano ang nais ng Diyos. Diba? So yun pala dapat tayo iniisip natin, ano ba ang kalooban ng Diyos? Ito ba ay kalooban ng Diyos o pang aking gawin? Ito ba ay makalulugod sa Diyos pag ginawa ko to? So ganun po lagi pala, think about heavenly things na sa bawat gagawin natin, maging mapagsuri, maging maingat tayo, kung ito bang gagawin natin ay kalooban at makapagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Amen. So as Christian, tinuturuan po tayo, kaya nga po build a godly perspective. Ibig sabihin, mas pagtibayin natin, mas patatagin po natin ang ating pananaw. Di ba? Pananaw para sa mga bagay na hindi pang dito lamang sa mundo, kundi sa mga bagay na kung saan ito ang higit na mahalaga. Godly perspective. Yan po ang dapat natin makita. Magkaroon tayo ng matatag, matibay na pananaw para sa mga bagay dito sa mundo. Sabi dito, sa verse 3 po yata to, tingnan nyo. Sa verse 3, sabi dito, sapagkat namatay na kayo. Di ba? Verse 3, letter A, sabi dito, for you die to this life. Namatay na daw tayo dito sa mundo ito. Kailan? Pastor, buhay na buhay ako. Paano sabihin na namatay na ako? Di ba? Nung tayo ay sumampalataya kay Kristo, nung oras na yun, na tayo ay nagbigay ng ating pananampalataya sa ating Panginoon Kristo, kapatid, tayo ay nakasama niya na sa kanyang pagkamatay sa krus. Kung kaya sabi dito, sapagkat namatay na kayo. Ano yung namatay na yun? Yung ating makasalanan, yung ating mahinang pagkatao, yung ating makamundong pagkatao ay kasama na napako ng Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo at kasama niyang namatay. Now, nung siya ay muling nabuhay, binigyan niya tayo ng panibagong buhay. Ito yung sinasabi kanina, na meron tayong tinanggap na panibagong buhay through our Lord Jesus Christ. Amen. Now, ito ang dapat natin tandaan. Tandaan po natin ito, mga kapatid. Hindi po dito sa mundo ang ating permanenteng tirahan. Amen. Do you believe? Amen. Bagamat mayroong mga nangangaral na ang mundo ay mananatili at hindi na ito mabubunay. Kapatid, ang sabi ng salita ng Diyos, ito ay tutukukin sa matinding init. Ibig sabihin, mawawala, maglalaho ang buong mundo na ito.
Diba? Kaya pag may nangal sa inyo na hindi naman bubunaw ang mundo. No, kapatid, malinaw ang sinasabi ng Bible. Tutupukin sa matinding init ang mundo na to. Diba? Eh kasi pinangako niya kay Noah, hindi nabubunaw ang mundo. Sabi doon sa pamamagitan ng tubig. Pero this time, o sa mga susunod na panahon, ang sabi ng sa Peter, tutupukin ang mundo sa matinding init. Kailangan kong gunawin. Bakit? Pastor, bakit kailangan na tupukin ang mundo? Bakit kailangan na gunawin? Bakit po? Upang kasamang maglaho ng mundo ang kasalanan. Kung kaya meron pa parating na sinasabing new heaven and new earth. Kasi hindi darating o hindi ibibigay ng Diyos yung sinasabing new heaven and new earth kung nananatili ang mundo na to. Di ba? Kasi pag sinabing may bago, may papalitan. So kaya itong mundo po na ito ay tutupukin upang palitan ng Diyos ng new heaven and new earth na kung saan wala na ang kasalanan. Kasi dito po sa mundo ito, nananatili po dito ang kasalanan. Amen? So sabi dito, hindi ito ang permanenteng tirahan natin. Tignan niyo. Mabilis lang sa akin pagtuturo natin, medyo tumatagal lang tayo kapag inubo eh. Amen? Tingnan yung sabi dito, sa bahay ng ating Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo, pupunta ako doon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan. Sino nagsalita nito? Ito po ay sinalita ng ating Panginoon Kristo nung nalalapit na po ang kanyang departure. Diba? Yan po ay sinalita ng ating Panginoon Kristo. Sa bahay ng aming Ama ay maraming silid. Dito ba sa mundo yun? Hindi po dito yun. Kung hindi ito totoo, ibig sabihin, sabi ni Jesus, kung hindi ito totoo, ibig sabihin, kung hindi ba ito totoo, pupunta pa ba ako doon? Ibig sabihin, kailangan paniwalaan, may katotohanan kasi sabi niyo, kung hindi ito totoo, si Jesus ba nagsasalita ng kasinungalingan? Yun ang gusto niyo ipaunawa sa atin eh. Eh kung hindi totoo doon sa bahay ng aking Ama ay maraming silid, bakit pupunta pa ako doon? Pero dahil totoo ang aking sinasabi, pupunta ako roon upang ipaghanda ko tayo, upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan. Bakit? Dahil yung tinitirhan nyo kayo niyan ay permanente lamang. At doon sa pagdadala to, temporary lamang, brother. No? Yan ay temporary lamang at doon sa pagdadala ko sa inyo, yun ang permanenteng tirahan ninyo. Amen. Diba? Panghihinayangan ba natin ang mundo kung ito ay gunawin ng Diyos? Hindi. Panghihinayangan ba natin yung mga bagay na may iiwan natin dito sa mundo kapag nandun na tayo sa permanenteng tirahan natin? Hindi. Amen. Hindi po natin panghihinayangan ang mga bagay dito sa mundo. Bakit po? Sapagkat may inilaan ng Diyos na mas higit na karapat-dapat, na mas higit na mai-enjoy po natin. Amen. At yan ay ang mga bagay na naroon sa langit. Sa bahay ng kanyang Ama. Sa presensya ng Diyos, kasama natin ng Diyos naroon. Kaya huwag po natin sobrang pahalagahan ng mga bagay dito sa mundo. Huwag natin pakamahalin. Yun lang po ang term. Huwag natin sobrang mamahalin. Kasi pag sabing sobrang mamahalin, dito lang yun eh, parang yung pera. Ang pera ay hindi po masama. Tama ho ba? Amen. Di ba? Ang pera hindi po masama yan kasi pag sinabi natin masama ang pera, ay wala nang dapat magpera sa atin. Di ba? Pag sinabi niyong masama ang pera, ako hindi, para sa akin hindi masama ang pera, bigay niyo sa akin lahat yan. Kailangan ko yan, pamasahe papunta sa Mindoro. Di ba? Ay hindi masama yan para sa akin, kailangan ko papunta sa Mindoro, ay hindi masama sa akin yan, makakabuti yan. Hallelujah! Sa akin din. Si Pastor Perry din daw. Parang ganito lang yan. Ang pera hindi siya masama, kailan siya nagiging masama? Sabi sa Timothy, kapag inibig na natin ito. Bakit? Kaya nga ang sabi ng Bible, sabi ng salita ng Diyos, ang unang utos na binigay ng ating Panginoon Kristo, love the Lord your God. Hindi lang basta natapos doon. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength, with all your soul. Buong buhay mo, ibig sabihin, with your whole being, mahalin mo ang Diyos. At hindi ka dapat mag-iwan sa mga bagay dito sa mundo. Bakit? Pastor, hindi ko dapat mahalin ang mga
hindi sinabing gano'n. Mahalin mo ang Diyos at pag minahal mo ang Diyos, una sabi, because God, kumbaga, dahil ang Diyos ay pag-ibig, at dahil kapag naranasan natin ang kanyang pag-ibig, yung pag-ibig na para naman sa ating kapwa, mapupusayan. Tama ba? Di ba? Kaya nga sabi, we love because He first loved us. Na kaya lamang natin nagagawang magmahal sapagkat ang Diyos o tayo ay nakaranas o ang Diyos ang unang nagparanas ng kanyang pag-ibig sa atin. Amen. We love because He first loved us. So yun yung sinasabi natin, hindi masama ang mga bagay dito sa mundo, nagiging masama lamang ito pag mas pinapahalagahan na natin ito kumpara sa mga bagay na pandamit. Di ba? So tinuturuan po tayo ngayon. Hindi sinabing baliwalayin natin, pero ang gustong ituro po sa atin ngayon ng Diyos, mas higit nating pahalagahan ang mga heavenly things kumpara dito sa mga temporary things o yung mga bagay dito sa mundo. Amen. I pray, Lord, na ito ay talagang may isang buhay po ng bawat isa sa amin, Panginoon, dahil napakahalaga ng aming pag-aaral na ito. Sayang po, Panginoon, kung nandito lamang kami sa realization. Di ba? Kasi marirealize po natin, hindi pwedeng hindi. Nagkakaroon tayo ng realization sa ating isipan. Ito yung sinasabi, nagkakaroon tayo ng point of view. Di ba? Pero kung nandito lamang yan, realization lamang, hindi natin masasama ng application, mas napapahalagahan pa rin natin ang mga bagay dito sa mundo kumpara sa mga bagay na mas mahalaga. Sayang po. Di ba? Kapatid, huwag kang matakot. Huwag kang matakot na pahalagahan ng mga bagay na panlaki. Dahil sabi ng Bible, seek first the kingdom of God. Di ba? Unahin natin. Seek first the kingdom and the righteousness of God. Doon lang tayo eh. Ano ang pangako niya? All these things shall be added. Unahin ang lagi natin. Pahalagahan lang lagi natin ang para sa Diyos at ang pangako niya. Lahat ng kailangan mo, all these things shall be added unto you. At ang lahat ng kailangan mo ay idaragdag sa iyo. Sinungaling ba ang Diyos na nagsalita niya? O hindi pala, bakit ayaw nating paniwalaan? Bakit ayaw nating hakbangan? Kung tayo mismo sa sarili natin, alam natin, hindi naman pala sinungaling yung Diyos na nagsabing, seek first the righteousness and the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Hindi naman pala sinungaling ang Diyos na nagsasalita nito. Wala bang kakayahan ng Diyos? Wala bang kakayahan ng Diyos na idagdag sa atin lahat nating mga pangangailangan? Kung sinasabi natin meron, dapat pala talaga nating paniwalaan. Una, hindi siya sinungaling. Pangalawa, He is able. Amen. May kakayahan ng Diyos. Di ba? Kaya nga, huwag lamang maging realization na sa ating isipan na ay, na-realize ko ganito. Pero paglabas natin ng simbahan ito na wala na ulit, hindi natin kayang i-apply. Hindi na ulit natin kayang pahalagahan. Mas nauna natin, mas mahal na ulit natin ang mga bagay na narito sa mundo kumpara sa mga bagay na ipinuturo ngayon sa atin na mas dapat natin pahalagahan. At yan ay mga bagay na nasa langit. Amen? Yung para sa Diyos. Amen? So tandaan po natin ito mga kapatid. May mga tao higit na pinapahalagahan ang kanilang physical na kalagayan. Di ba? May mga nag-gym nga kasi mahal na mahal nila ang kanilang katawan. Di ba maraming gumagawa ng gano'n? May mga talagang pinapaayos ang kanilang katawan. Mahal na mahal nila. Pero ito ang dapat nyo makita. Tandaan po natin to. At wag na wag po natin kakalimutan to. Our body, even the world, will pass away. Amen. One day, it will pass away. Mawawala. Di ba yung dami, yung katawan natin, pag tayo ay umidad-idad, kahit ano pang gawin natin gastos dyan, sayang lahat. Bakit? Masisira lang yan. Masasayang lang lahat ng gagastusin natin dyan. Pero kapag dito tayo nag-focus sa spiritual, kapatid, hindi masasayang yan. Maglaan ka man ng maraming oras dyan, mamuhunan ka man dyan, basta para sa Panginoon, para sa spiritual mo, sinasabi ko sa iyo kapatid, hindi masasayang yan. Tama mali? Yan ang katotohanan. One day, yung katawan natin, kasi hindi natin alam kung kailan eh. Di ba? Baka mamaya, sobrang mahal na mahal natin ang katawan natin, pabayaan na natin sa spiritual natin. Yun na pala ang huling araw natin. Huling araw na pala na tayo ay gumanda.
Sino makikinabang? Uod lang din. Tama, mali. Uod lang makikinabang. At lalo na kapag nandun na tayo sa ating ataol, nandun na tayo sa ating huling hantungan, wala na makaka-appreciate ng ganda na meron tayo. Di ba? Yun ang katotohanan. Wala na kung makaka-appreciate niya. Hindi nasasabi tayo, yung ganda-ganda niya pa rin kahit patay na siya. Ang ganda-ganda niya pa rin kahit naaagnas na ang kanyang mukha. Masasabi ko ba ng tao yan? Hindi na po, mga kapatid. Kaya ang dapat matutunan natin ngayon, mga kapatid, na dapat sumiksik sa ating isipan, mas pahalagahan natin ang mga bagay na espiritual kaysa sa mga bagay na physical. O mas mahalin natin ang ating espiritual dahil ito ay pangwalang hanggan. Yung physical natin, pandito lang yan. Maglalaho yan. Masisira yan, mabubuti. Amen. So yan po ang dapat na ma-realize po natin. Therefore, as a Christian, dapat ma-realize po natin ang pagkakaroon ng tamang focus at tamang pananaw. Di ba? Dapat ma-realize po natin ngayon, maturuan po tayo ngayon na magkaroon tayo ng tamang focus at tamang pananaw. Dapat magkaroon tayo ng higit na pananaw sa spiritual things kaysa sa mga bagay dito sa mundo. Amen? Sino po nais na matutunan ng Diyos? So, nais na matutunan natin, o nais ng Diyos na matutunan natin sa umagang ito. Mas pahalagahan lagi natin ang ating spiritual aspect kumpara sa ating physical aspect lamang. Amen. So, hindi ibig sabihin, baliwalain po natin ang mga bagay dito sa mundo, yung physical na pangangailangan natin. Pero ang gusto lagi ituro sa atin ng Diyos, sa halip po mga kapatid, sa pamamagitan ng pagtuon natin ng ating atensyon sa Panginoon, ay maipamuhay natin ang buhay na may makalangit na pananaw. Amen? Na habang tayo po ay narito sa mundong ito, dahil nakatuon ang ating atensyon sa ating Panginoong Jesucristo, habang tayo narito sa mundo na ipapamuhay po natin ang buhay na may makalangit na pananaw. Now, how to build a godly perspective? Paano? Paano ba, Pastor? Paano nga ba? So ako gusto ko rin matutunan. Una, let us consider the reminders. Ano yung consider the reminders? Ano yung mga reminders na yun? Merong mga paalala na dapat matutunan natin o makita natin para makapag-build tayo ng isang godly perspective. Tingnan niyo po, sabi dito sa verse 3, letter A, sa chapter 3, verse 1, letter A, sabi po dito, yamang binuhay kayong muli kasama ni Kristo. So, ano yung dapat natin makita? Tayo ay kasama ni Kristo. Kumbaga, tayo ay kaisa, or we have union. Di ba? Union with Christ. Tayo ay kasama ni Kristo. We are made alive with Christ. At dahil sa ating pananampalataya kay Kristo, sabi doon, nakasama tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Ibig sabihin, kung sinasabi natin, o kung sinasabi ng salita ng Diyos na tayo, o kasama natin si Kristo ba ang perspective niya pa ay pang dito sa mundo? Hindi. Dapat kung sinasabi natin, ako kasama ko lagi si Kristo, ako ay binuhay na kasama ni Kristo. So kung ganun pala, na may union o na may pakikiisa tayo sa ating Panginoon Kristo, ang perspective pala dapat natin ay katulad na ng kay Kristo. Amen? Hindi na pala dapat dito sa mundong ito. Di ba? So ito po isa sa mga reminder sa atin ng Word of God na tayo po ay kasama ni Kristo. And God wants to remind us that we are united to Christ dahil nakapag-isa tayo kay Kristo, meron tayong bagong buhay. Di ba? 2 Corinthians. Nandiyan po ba yan? Balik. Diba? 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ang mga nakipag-isa na kay Kristo, anong meron na sa mga nakipag-isa kay Kristo? Isa ng bagong nilalang. Ibig sabihin na bago na ang buhay, binago ang buhay. Di ba? So may bagong buhay na. Ano daw yung mawawala? The old life. Di ba? Papalitan na ng bago. So kung ano dapat natin makita ang reminder dito, tayo ay pinalaya ni Kristo. Di ba? Our deliverance. Pinalaya po tayo ni Kristo. Saan po tayo pinalaya? Nung si Kristo ay namatay sa krus, at dahil sa ating pagsampalataya sa Kanya, sinasabi natin,
na kasama tayo sa pagkamatay na yon, kasama ng ating mga makasalanang pagkatao, maging ang ating mga makamundong pagkatao, makalamang pagkatao, kasama ng namatay ng ating Panginoon Kristo. Amen? Kung kaya ang bagong buhay na meron tayo ngayon ay ang buhay, sabi doon, pang-aari na ng Diyos. Dahil binayaran tayo ng dugo ng ating Panginoon Kristo, kung kaya ang buhay natin ngayon ay pang-aari na ni Kristo. Hindi na tayo ang nabubuhay dapat sa sarili natin. Dapat si Kristo na. Di ba? Sapagkat pinalaya tayo ng ating Panginoong Yesu Kristo. Ito pa maganda. Ang ating daw buhay ay nakatago. Di ba? Saan daw? Nakatago kay Kristo. Di ba? Ano ibig sabihin dito? Ano ang dapat na makita natin dito? Nung sinabi ang ating buhay ay nakatago kay Kristo. Ito ang napakaganda. Nung sinabi dito na ang ating buhay ay nakatago kay Kristo, mga kapatid, ibig sabihin nito, meron tayong secured life. Ang ating kaligtasan, sigurado. Ang ating kaligtasan, dito sinasabing hindi mawawala. Nakatago kay Kristo. Di ba? So yan nasa verse natin kasunod. First slide. Kaya sabi dito, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kaya hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ni naman, sabi ng Panginoon sa Kristo. Sino daw hindi maaagaw? Tayo ang tinutukoy dito. Tayo mga mananampalataya, hindi tayo maaagaw ni naman sa ating Panginoon sa Kristo. May slide pa. At hindi lamang iisang kamay ang nag-iingat sa atin o nagsisigurado ng ating kaligtasan o ng ating buhay. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. May dalawang kamay pala na nag-iingat sa atin. May dalawang kamay pala na nag-iingat sa kaligtasan na meron tayo. Kamay ng Diyos Ama at kamay ng ating Panginoon Kristo. Diba? So we have the secured life. Ang ating kaligtasan ay secure. Kaya tayo matibay ang ating pananampalataya. So once you save, you always save. Diba? Dahil dun sa verse na yun, binibigay niya. Once you save, you always save. Dahil nung oras na ligtas ka, ang iyong kaligtasan ay hawak na ng Diyos. Hindi mo hawak. Diyos mismo ang nag-iingat sa kaligtasan na meron ka. Kasi kung tayo lang ang sasabihin ng Diyos, o sige, yan na, ligtas ka na. Ingatan mo yung kaligtasan mo, huwag mong iwawala yan. Ano sa tingin niyo? Mawawala hindi? Mawawala yun kasi tayo ang tagapag-ingat. Minsan nga, may isang bagay lang na hawak natin. Maya-maya lang, hindi natin alam kung saan napunta eh. Di ba? Kung saan na natin na ilalagay. Bakit? Yan ang dapat natin makita. Pabaya tayo bilang mga tao. Kung tayo may hawak ng kaligtasan natin, pwede natin mapabaya ito at pwede natin mawala ito. Pero dahil ang Diyos mismo ang nag-iingat sa ating kaligtasan, hindi mawawala ang kaligtasan. Hindi mapupunta sa kung saan. Nasa kamay ng Diyos. Amen. Diba? Diyan ba, hindi ba tayo magkakaroon? Maka-Diyos na pala nung hindi. Dapat ako bilang Kristiyano dahil ang kaligtasan ko ay nasa Diyos. Dapat mamuhay ako ng ganito. Dapat ang aking pamumuhay ay laging nandun, nakatuon para sa Diyos. Kasi ang aking buhay ay nasa pag-iingat ng Diyos. Ang kaligtasan ko ay nasa pag-iingat ng Diyos. Panginoon, dapat natin makita yung mga responsibility po natin. Kasi build godly perspective. And how to build a godly perspective po na dapat makita natin yung mga reminders, yung mga pinapaalala sa atin na tayo po ay una may nakipag-isa na kay Kristo, pangalawa tayo po ay pinalayan niya ang Panginoon Hesus Kristo, at ang pangatlo po, ang ating pong buhay ay secured sa ating Panginoon Hesus Kristo. Now, pangalawa ito naman, as a Christian naman, meron tayo dapat makita ang responsibility natin. Di ba? Yun ay responsibilidad ng Diyos, yung una. Di ba? Yung ginawa niya na tayo ay nabuhay kasama ni Kristo, responsibilidad po ng Diyos yan. Yung tayo ay kanyang pinalaya, responsibilidad po ng Diyos yan. At yung responsibilidad ng Diyos na ang ating kaligtasan ay pangingatan, ang Diyos po ang may responsibilidad yan, hindi tayo. Tama ho ba? Hindi po tayo ang may responsibility dyan. Now dito, ito naman ang responsibility natin as a Christian. Sabi dito, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na panlangit, na kinaroroon ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Yung pala ang responsibilidad natin as a Christian.
na ang ating isipan dapat lagi nakatuon sa mga bagay na panlangit na kung saan naroon ang ating Panginoon Jesucristo. Responsibilidad po natin yan. As a Christian, responsable po tayo na hanapin ang mga bagay na panlangit. Di ba? As a Christian, ang responsibilidad po natin mag-grow tayo sa ating pananampalataya. Ito yung sinasabi natin kanina, growing through. Lumagong tayo sa katotohanan, lumagong tayo sa buhay pananampalataya po natin. Hindi po responsibilidad na kung sino yan, ha? Meron po tayong responsibilidad sa sarili natin yan. Nasa sa atin po yan kung paano tayo mag-grow sa ating pananampalataya. Dapat may participation po tayo. Hindi pwedeng pupuntahan tayo, ibabible study, pero wala tayong pagnanais o desire na lumago sa ating pananampalataya. Dapat as a Christian, ang mindset din natin, Lord, ano ba yung maitutulong ko sa sarili ko para ako ay lumago sa aking pananampalataya? Di ba? Sabi sa atin, ituon natin ang ating pag-iisip sa mga bagay na panlangit. Yan po ang isang responsibilidad natin. Dapat we have to set our mind on the heavenly things. Kasi pag nakatuon po lagi ang ating isipan, kapatid, uy, gawain ng Panginoon, pupuntahan ko yan. Kasi heavenly things yan, mga bagay na panlangit yan. Para sa langit yan. Di ba? Para sa ikalala po ng aking pananampalataya rin. Ay, may responsibilidad po tayo mga kapatid. Kailangan po nating hakbangan ang responsibilidad natin. Gawin po natin ang responsibilidad po natin. Ito po maganda. We have to continue seeking heavenly things. Hindi pwedeng nag-seek tayo ngayon, the other day, sa mga susunod, wala na dito. Sabi dito, continue. Dapat patuloy tayong nagsisik ng heavenly things. Hindi, okay na ako ngayon. At least, nasik ko na ang heavenly things ngayon. Okay na muna ako dito. Hindi ganun. It's time mag-grow. Baka maging stagnant tayo. Di ba? Baka maging lukewarm tayo. Di ba? Meron ganun yan. Init-init, biglang mawawala, biglang lalamig, biglang init ulit. Ang sabi ng Bible, baka isuka tayo. Huwag tayo maging ganun. Dapat we have to continue seeking heavenly things to grow us spiritually. Yan po ang katotohanan na dapat po natin makita. So pangatlo po sa panghuli, dapat makita po natin, ano ba yung benefits na makukuha ko? Diba? Ano yung benefits na makukuha ko? Ano yung meron? Para ako ay, ano yung meron para ito magtulak sa akin na mabuild ko yung aking godly perspective. Sa slide up. Dyan muna, wala. Amen. Tingnan niyo po, ang dapat makita po natin, sabi dito, kapag si Kristo po ay nahayag na, ang sabi dito, tayo ay kasama din niya mahahayag. Ang sabi dito, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Kaya po, sabi dito, kapag siya ay nahayag na, Paul speaks of an eternal truth. Ano yung eternal truth na to? Ano sinasabi ni Paul? Na kapag siya ay nahayag na. Ano yun, Pastor? Ito dapat natin makita. At an appointed time of God's calendar, our Lord Jesus Christ will appear in the cloud. Ano yun? To rapture. Ayaw maniwala ng iba yan. Pero tayo naniniwala tayo sa rapture. Di ba? Sabi dito, at an appointed time of God's calendar, our Lord Jesus Christ will appear in the cloud to rapture the church out of this world into heaven. Upang kuhanin ng kanyang iglesia. Diba? Ang mga iglesia o ang mananampalataya kuhanin, i-rapture para ilipat doon sa kung saan talaga tayo nararapat. Kaya sabi natin kanina, hindi tayo dito sa mundo. Temporary lamang tayo dito sa mundo. Dahil ang permanenteng tirahan natin ay sa bayan na langit. Amen. At bilang mananampalataya, naniniwala tayo. Alam natin at naniniwala tayo na ang ating Panginoon Jesucristo ay muling darating. Amen? So yan po ay kanyang pangako. Bakit natin dapat paniwalaan? Dahil pangako niya. Sabi ito, huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirahan. Verse 3. At kapag na ipaghanda ko na kayo ng matitirahan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapili ko kung saan ako naroon. Yan ay pangako ng ating Panginoon sa Kristo. Sa kanyang pagbabalik,
kukuhanin niya tayo at isasama niya tayo kung saan siya naroon. Kung saan siya naroon ngayon. Babalik siya dito upang kuhanin tayo at ibabalik tayo doon sa kung saan siya naroon. At alam natin kung nasaan yun. Now, ito po mga kapatid, noon pa man marami ng mananampalataya ang umaasa. Dati pa marami na pong mananampalataya ang umaasa sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. So wala pong nakakaalam kung kailan. Wala pong nakakaalam kung kailan. Wala pong may kakayahang magsabi kung kailan darating ang ating Panginoon Kristo. Pero ang katotohanan, sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo, tayo ay makakabahagi sa Kanyang kaluwalhatian. Amen. So ito dapat natin makita para mabuild yung ating perspective na darating mo niyang Panginoon Kristo at sa Kanyang pagbabalik, ako ay kabahagi na sa Kanyang kaluwalhatian. Amen. So sa conclusion po natin, it is important for a Christian to develop godly perspective. Bakit po? Because godly life starts with godly mindset. Tama ba? Ang maka-Diyos na pamumuhay ay nagsisimula kapag ang ating isipan, ang ating pananaw ay maka-Diyos din. Diba? Godly perspective. Yan napakahalaga. Build your godly perspective. Because godly life starts when we have godly perspective. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Dakilang Diyos, salamat po sa mga Panginoon po ay tinulungan mo sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon. How to build a godly perspective, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, dahil naniniwala po kami, Panginoon, na anuman ang aming natutunan sa umaga nito, ito po ay nakadaling sa aming puso at isipan. Huwag mo po hayaan, O Diyos, na ito po ay nasa realization lamang. Bagkus, Lord, ito po ay magkaroon ng application sa aming buhay, Panginoon, upang hindi po ito masaya. Muli po, Lord, salamat sa buhay ng bawat isang narito. Pinagpala mo kami sa pamamagitan ng iyong salita. And we pray, Panginoon, sa aming mga kapatid na hindi po namin nakasama sa oras na ito, Panginoon. Continue to bless them, Lord. At patuloy, Lord, ituro mo po sa kanila. Ipaundawa mo sa kanila ang kahalagahan ng mga pagtitipon na kung saan walang ibang maitataas kundi ang pangalan. Salamat po, Panginoon. We give you all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Hallelujah. Tayo po ay darako na po sa ating Santa Cena.